Do you remember how we kissed in the kitchen as the coffee pours? By the end my face was sore from your stubble, but I still wanted more. And all the miles that we spent in the air, where we're going I don't care. I'm just so glad that you were there that night in the restaurant, because I got to say, so I'm in love with you. What are we gonna do? So I'm in love with you. What are we gonna do now? Make me feel loved and treasured. You're water in the desert, my fox, my missing puzzle piece. You make me feel loved, protected. Boy, we could talk forever on the couch, sipping bourbon, please. And in the morning we will start up the French press. I'll be thinking to myself, how did I get so lucky? Your heart is sweet like honey. Ang unusual. Di ba romantic? Meron flowers. Na-surprise ako, grabe. Thank you, Mami Kat. Thank you, Dandy. Gusto ko yung bonfire mainit. Yes, yan. So, ayun, Mami Kat. It's our 7th anniversary. 7th year anniversary. Yes. And sa lahat ng anniversary, ayun lang tayo nag-celebrate ng gantong may pa-eksena and shit. And napaka-unusual na ito. Kasi sanay na tayo ng walang celebration. Yes, ngayon 7th year natin. Yeah. So, meron tayong hinandang 7 questions. Dahil nga 7 years na tayo. Yes. Ito yung mga questions I never asked my partner. Alam mo, magbabato-topic tayo dalawa. Hindi, ladies first. Ay, ladies first. Ako? Ako naman. Sure ka? Gago, seryoso ka. Okay. Okay, ikaw muna. Okay, o sige, gusto mo ako mauna. Go. Okay, ano yung una? Number 1. Ano sa tingin mo yung buhay natin kung hindi naging tayo? Wala, DJ pa rin. DJ pa rin. Tapos yan, may Toro family pa nun. Ewan ko ikaw, kung kasama ka nun, syempre hindi tayo nun, sabi ko. Kung hindi tayo. You think DJ pa rin? Ako Oo, DJ pa rin ako, regular pa rin ako ng DJ. Single ka pa rin? Oo, single pa rin ako, syempre. Ang lonely ng buhay mo, no? Hindi, ganun talaga. Pag ayaw mo mag-jowa, no? Hinati ko talaga yung right. Right? So right ako, right? Yes, of course. Your road. Okay. Ikaw naman. Ako, yung tanong ko naman sa'yo, dumating ba sa point na naisip mo na sana hindi mo na lang ako nakilala? Oo. Oh. Bakit? Kasi, maraming beses na ang hilig ko manakit. Noong time na yun, syempre, hindi ko maiisip na mali yung ginagawa ko. Pero in the long run, pag kunwari natapos na yung pananakit na ginawa ko sa'yo, parang maiisip ko na, ang sama akong tao, na parang napaka-pure ng soul mo para masaktan kita ng gano'n na wala ka namang ginagawa masama sa akin. Like yung mga pagluloko and shit. Although, sige sabihin natin bata pa ako nun, pero kasi mali siya. Kaya I just feel minsan parang sana, noong time na yun sumagi talaga sabi ko sana, hindi ko na lang siya nakilala or di na lang kami naging close kasi parang ano na nangyari sa akin? Ano nang ginagawa ko? Parang bakit ako nananakit ng tao? Ganun siya. And nakakonsensya ako and masakit sa akin na parang wala ka namang ginawang masama sa akin, ba't ganun ako sa'yo? Yun siya. So, di mo pa siguro alam yung tama at mali. Pero yun. Ano ang worst behavior ko na hindi ko pa rin nababago up until now? Pagising. Yun lang. Tapos, gumising ng gigisingin ka. Sure ka yun? Hindi, marami pa. Pero yung yung pagising, sa akin. Sige, ilabas mo lang. Wala, isa lang. Yung pagising. Oh. Pero marami, pero pinaka-worst na sa akin mo yung pagising. Hirap mo gisingin. Sure ka? Oo, lalo na dati. Ayaw mo lang ako ma-hurt. Hindi, yun lang, pinagising lang. Sure? Oo, hindi, pinaka-worst lang para sa akin yung pagising. Kasi, importante yung oras eh. Kung anong meron kulang sa relasyon natin, ano yun? Sa love language kasi, feeling ko,
Dahil hindi tayo comfortable na growing up ng ganun. Physical touch. Although lagi man tayo nagtutan, pero iba yung genuine lang na may cuddle time ka, yung connection mo with your partner na. Kaya nga lagi ko sa'yo sinasabi, di ba? Asawa, gusto ko lang ng yakap. Like, di ba natin kailangan pa mag-iyakap tayo, doon tayo. Ba't yung sabi mo dito? Kasi laging doon napupunta. Sa'yo. Like, minsan gusto ko lang humiga tayo, magkayakap lang tayong ganyan. Yung gano'n. Di ba nga, ino-open up ko to sa'yo nung nakaraan na. Ito naman, gusto ko nga lang ng yakap. Di man ako nagyaya na tayo. Iniisip mo agad, parang lagi ako nag-i-initiate ng intercourse. Pero minsan gusto ko lang din ng yung feel ko na safe ako. Ikaw kasi yung comfort zone ko eh. And ikaw yung safety net ko. Ikaw yung safety blanket ko. Security blanket ko, I mean. Kapag may physical touch tayo sa isa't isa, nakasandal ako sa'yo, or kahit na nakadagad lang yung paa mo sa akin pag natutulog. Kaya lagi akong ganun eh. Parang gusto kita ma-feel. Hindi siya, it doesn't come naturally. Parang lagi ko kailangan sabihin, asawa, gusto ko yakapin mo. Kaya laging may ganun. Siguro kasi nga hindi ka sanay. Hindi ka ganun growing up. And hindi ko naman alam yung mga naging situation mo sa mga iba mo naging partner bago ako. Kaya siguro hindi ka ganyan. Actually, yun lang. Kasi yung iba naman tanggap ko na sa'yo. Kumbaga, hindi naman lahat ng bagay kailangan mapunan ng partner mo. Kasi may mga bagay din na hindi naman talaga siya ganun. Kumbaga, ayokong ipilit sa'yo na magpapanggap ka na ganito ka. Pero hindi ka naman ganun. Tingin mo, kung wala tayong anak, tayo pa rin kaya? Sa akin, oo, siyempre. Kasi pinili kita ikaw ngayong right eh. May anak man o wala eh. Oo, di ba? Yun yung sinabi ko. Pakatapos, dali. Ikaw pinili ko, siyempre. Kaya siya na, maiksi lang sa akin kasi yun lang yung pinaka-point ko ngayon. Ayoko pa habain. Oo nga naman. Bakit hindi ka sumuko sa akin nung panahon na nagda-drugs ako? At talagang hindi na ako fit maging partner at tatay kay Happy. Oo nga no. Malaking factor si Happy. Kumbaga, kinumpare ko na rin yung buhay natin at alam ko naman pinangako natin sa isa't isa na hindi na natin i-repeat pa yung history. Na which is broken yung family natin. Growing up, walang nanay, walang tatay sa tabi, tapos lalaki kang feeling mo may kulang. Kaya ayoko maramdaman ni Happy yun. Kumbaga, kung kaya mo naman mag-sacrifice ng mga bagay-bagay para hindi niya maranasan yung mga bagay na naranasan mo, why not? Kasi parang wala naman nang mawawala sa'yo kung mag-sacrifice ka ng mga bagay at magtitiis ka eh. Noong time na kasi doon ko talagang na-feel na mahal kita eh. Na talagang, okay, totoo yun. Hindi na siya yung laro-laro lang dati na pag hindi kita trip, hiwalayan kita. Doon ko mas naintindihan yung word na pagmamahal. Doon ka talaga masusubok yung tatag mo sa isang relasyon. And also, may faith ako sa'yo. Na alam ko, hindi ikaw yun. Na dahil nga yung nanay at tatay ko nagdodroga din. Gets ko na hindi ikaw yun. Na may alam kong may pinagdadaanan ka lang din at hindi mo kinakaya kaya ka nagde-drugs that time. Kaya ka rin nilamon ng sistema mo. Pero kilala ko pa rin kung sino yung ikaw, kung sino yung minahal kong ikaw. Kaya siguro naghintay talaga ako nun. Number 4. Nung naghiwalay tayo, bakit pumayag kang maging fubo tayo kahit may girlfriend ka na that time? Ba't may nanliligo sa akin that time? Ay, siyempre, hindi naging magulo utak ko noon. Naging magulo kasi nga, simula nung mo. Nung naghiwalay tayo? Doon naman kasi ako nagsimula mag-drugs eh, naghiwalay tayo. Totoo yun. Naghiwalay tayo, doon ako nagsimula Oo naman, oo. Gets ko din, ako din. Kasi, di ba, pinagtakpan kita sa mga pinsan ko, mga kapatid ko, na nagsisinungaling ka, lately ko lang nalaman, ilang years na tayo. Sinamin ko sa kanila, yung age mo. Tapos ayoko madami sa pagsisinungaling pagdating sa kanila. Sila nagpakilaki sa akin, sila Ate Marie, sila Tony, kaya... Gets kita din. Ano ko yun, hindi ko alam. Pinagsabay-sabay ko kayo nun. Kahit meron akong nun, parang girlfriend nun. Siyempre, ikaw pa rin iniisip ko. Kaya, sinasabi ko, kamusta na kaya si Papi? Ano kaya nangyari doon? Wala na rin siya sa poder ni Tony nun. Wow, fubo with the care. Oo, ganun talaga. Kasi magulo nga utak ko nun. Pinagsabay ko silang 3, tapos ikaw pang-4. Pang-4 ako? Hindi, nung basta magulo utak ko nun, tapos ano na pumayag sa utak ko, nag-drugs na ako nun. Pero yun nga tinatanong ko sa'yo. Ending kasi. Bakit naging fubo pa rin tayo after all? Kahit magulo yung utak mo. Siyempre, kukulit pa rin ako sa text kasi maalala pa rin kita, miss pa rin kita. Tsaka may care pa rin ako sa inyo. Kaya yun, minessage pa rin kita. Para bandang huli, bumalik pa rin tayo kay Tony na sabay na maayos. Pero like, kasi inayos naman natin. Bakit tayo magiging fubo? Kung may kahukap ka naman na 3 babae. Hindi nga, mawala sa isip ko nga na ikaw eh. Basta naging magulo na utak ko noon, kinain na ako ng Okay. ng drugs, ewan ko na kung anong pipiliin ko, kung tama ba yung mga ginagawa ko noon, kahit nasa tamang edad na ako noon. Pero ending nga, binago ko, tapos inano ko. So sabi sa mga nasaktan ko, pasensya na. Sa mga nasaktan ko, pasensya na. Nagmahal lang talaga ako. Minahal ko rin kayo, pero mas mahal ko si Papi. No hate, love lang.
Basta ikaw pa rin pinili ko noon, bandang huli. Alam ko kasi yung mga nangyayari sa buhay mo, kaya lagi kitang iniisip. Tamo, habang meron akong relasyon doon, doon ko kayo pinatira ni Pai sa bahay. Di ba? Kaya tago-tago ko pa kayo doon. Kasi ikaw mapariwara kayo. Yung nalaman, yung ginagawa nga ng mama mo sa'yo. Kung babalik sa nakaraan, anong gusto mong baguhin sa relasyon natin? Pwede ko wala naman. Nakaraan. Wala. Like lahat ng nangyari sa atin in the past, wala. Okay. Actually, lahat naman yun may dahilan kung bakit nangyari yun. Bawat desisyon, bawat pagkakamali, may dahilan lahat yun. Kahit naman yun sa'yo, yung the way kung paano ka rin naging ganun sa akin, towards sa akin. Lahat yun may dahilan. Wala kang gusto ibalik nga siya na. Wala. Okay. Perfect ba yung nakaraan? Hindi siya perfect, pero nagustuhan. Pass na kasi. Pass na nga siya, pero kung iisipin mo, yun kasi yung talagang kailangan mong mapagdaanan para maging matatag yung relasyon nyo eh. Like, yun talaga yung mga pagsubok na magpapatibay sa inyo. Kasi feeling ko kung wala yun, parang sakto lang siguro yung relasyon natin ngayon. Like, siguro hindi rin tayo nagtagal ng ganun katagal. Kasi nga parang, ang hirap magkaroon ng sobrang perfect na relasyon, hindi na makatotohanan. Kasi ito yung totoo eh, yung talagang sa relasyon talaga, madami pagdadaan ng shit. Yung paglolo ka ba sa akin noon, way mo ba yun para makaganti ka sa lahat ng panggagago ko sa'yo? Yung huli na naglolo ko ako kasi ngayon nalaman ko edad mo. Yun nga, yun Pero ikaw kasi ilang beses mo ako niloko, di ako nagloko. Yun lang din naman talaga yung time na nagloko ka sa relasyon. Yun lang yung pinaka Kung pabigatan ng panggagago, mas gago ako sa'yo. Ang ginawa ko nung huli, yung sa edad mo Like, way mo ba yun? Huli ko ba yun ng para sa'yo? Ng pagganti mo sa akin sa panggagago Sa akin ko sa'yo? hindi. Kailangan ko lang nakausap nun. Kasi ako nun sad ako nun eh. Sobrang sad ako nun. Habang tumutugtog ako, syempre mga nakikilala ako nun. Pero dati, habang tumutugtog ako nun, uwi ako agad. Hindi ako yung tumatagal. So, hindi yun pagganti sa Hindi yun pagganti, kailangan ko nakausap. Pero mali ko, kailangan ko babae kausap. Yun yung ano ko. Kailangan ko lang ilabas yung nararamdaman ko nun. Kaya 5 silang kausap mo. 5 ba? Hindi 3 lang yung bumigay. Pero yung 5 kausap mo. Okay lang yun. Okay lang yun. Kasi yung kailangan ko lang kausap nun. Pero hindi mo siya inisip as ganti na para sakta na ako pabalik. Hindi, kasi may care pa rin ako sa'yo nun eh. Mali nga yung ginagawa ko nun eh. Alam ko sa sarili ko yun. Okay. Meron ka bang tinatago sa akin na sikreto? Kung meron man, pwede mo bang aminin yan? I-blip nyo na lang yung pangalan Ito kasi, ko siya, sobrang secret ko to. Kasi, ewan ko ba? Pero open naman na ako sa sexuality ko ngayon eh. Naalala mo nung nasa Makati, nagiinuman kayo ng mga tropa mo. And then nakita mo ako naglalakad malapit dun sa street na na pinag-iinuman nyo. Tapos sabi ko, doon ako binaba ng taxi. Pero ang totoo, hindi taxi yung nagbaba sa akin. And feeling ko kailangan ko to i-open up din sa'yo para hindi na ako mag-guilty sa sarili ko and hindi na ako, alam mo yun, yung parang may tinatago akong mabigat sa'yo. Kasi mabigat to sa'yo dahil kilala mo siya. Si hindi ko naman siya close eh. Like, pero di ba, naging fubo din kami that time. Pero na-stop na, once lang. Kasi ayoko yung nagwi-weeds, ayoko yung parang magda-drugs kami together. Ayoko lang ganon. So, yun siya. Yun lang yung tinatago ko sa'yo. Ano yun? Mapaki sa taong yun eh. Ayun lang, ayoko lang na may kinikip ako sa yung something na kilala mo pa yung tao. Kaya pala ilang sa akin yun pag nakikita ko yun. Oo. Pero yaman na, wala na sa akin yun. Akong paki sa buhay niya. Wala lang. Siguro kasi, ayun nga, nung time din ay magulo tayo eh. Diba? So, yun siya. What a relief. Kasi ayoko talaga. Ewan ko, ang tagal ko siyang tinago talaga. Like, ilang years pa lang tayo nun. Bago pa lang mga 2-3 years pa lang. Wala akong pakialam sa kanya. So, ayun. Yun lang naman tinatago ko sa'yo. The rest, wala naman na. Na-open up ko naman na lahat sa'yo. What keeps you coming back? Kahit ginagago kita ng paulit-ulit. Noon yan? Oo, niloloko kita ng paulit-ulit. Or, kung hindi man niloloko, nakikipaghiwalay ako sa'yo ng walang dahilan. Noon yan o ngayon? Up until now. Pwede yung noon lang. Yung noon lang? Kung gusto mo yung noon lang, go. Isa lang din sagot ko. I care for you, yun nga eh. Kahit loko, kahit nga tayo, yun lang. Ayoko na ng iba, ayoko na ng nun. Kahit gagawa ko? Oo. Kahit mali yung ginagawa ko sa'yo? Noon, oo. Ngayon, hindi naman eh. Noon, oo, pero hindi. Babalikan pa rin kita eh. Sige, mahal nga kita. Hindi kita iiwan, takit. Bahala ka sa buhay mo. Iwan mo ko, di kita iiwan. Ang martir mo, no? Oo. Ewan ko ba, ang tatag ng puso mo kasi ako di ko kaya yung ganun. Hindi.
Promise. Hindi, pag nangyari kasi yun, baka mamaya bumigay yung puso ko. Yun lang. Kaya iniisip ko lang na ano. Hindi ko man dinadilan yung puso ko. Gets kita. Ang tibay mo doon ha, promise. Tibay mo doon, pabilib mo. Putang ina na ito, balik pa ng balik. Ginagago ko na nga pa ulit-ulit. Iyo ko na nga eh. Hindi, napatatag nga rin sa atin kasi si Happy. Hindi, pero ito way before Happy pa eh. Oo. Remember? Eh, thank you. Thank you, Daddy. Pre. Masaya ka ba na ako naging tatay nila Happy Yabi at ngayon nalalabas si Happy, lalo na ako lang ang kamukha nilang lahat. Lalo na at ako lang ang kamukha nilang lahat. Masaya ka ba? Actually, oo. Oo naman. Ganda-ganda ng anak ko, eh. Pugi-pugi ni Yabi. Hindi, tsaka bukod doon, may mga trait ka kasi na gustong-gusto ko na nakuha din ni Happy. Like yung the way kung paano siya maging mabait sa ibang tao. Although, sige, oo, may kamalditaan siyang nakuha sa akin. Pero pag love niya yung isang tao talaga, alam mo yung ang genuine niya talaga eh. Yung mahabagin siya, talagang pusong mamon siya dun sa taong mahal niya. Ganun eh, yung mapagmahal na bata. May mga traits ka na namanan nila na sobrang gustong-gusto ko na nakuha nila yun. And also, syempre, maganda si Happy, yung pogi ni Yabi, di ba? Kumbaga parang, wow, combination natin dalawa. What the f***? Sorry. Di ba? Tangina. Kasi ako, never kong in-expect na magiging sobrang cute ng anak ko or sobrang pogi ni Dodong. Hindi ko in-expect. Di ba naalala mo dati sabi ni Ate Marie, pag kayo nagkaanak, naku yung parang mukhang bumbayin si Harvey, tapos ikaw, ang ganda-ganda ng mukha mo pag nagsama, siguro ang cute ng baby nyo. Tapos nagkatotoo nga. Lahat ng mga prediction nila. So ayun, masaya naman ako. And also, may mga bagay na meron ka na hindi magagawa ng ibang tao eh. Na hindi mapapakita ng ibang lalaki. Oh. Like yung the way na maging family-oriented ka, na mas gugustuhin mo na lang magstay sa loob ng bahay kasama yung pamilya kaysa makipag-inuman sa tropa. Yung gano'n, na makikita ni Happy the way na maging malambing ka sa akin or the way na sinusunod mo si Mami kung paano mo i-treat bilang babae. Malaking bagay yun para sa akin na lalaki yung anak kong may makikita silang role model na ganito pala dapat yung tatay, ganito dapat ang lalaki sa isang babae. Malaking bagay yun. Kaya nga, di ba, lagi sinasabi ni Tony, ang pinakamalaking investment mo is yung magiging magulang ng anak mo. So, I feel like tama naman ako ng piniling partner. Yes. At tama ako ng piniling magiging tatay ng anak ko. Yes. At tama rin akong pinili maging nani ng anak ko. Mahirap lang gisigil. Alam mo, actually, eto, tinanong mo to sa akin, tatanungin ko lang din ulit na yun sa'yo. Sa relasyon natin, ano ang sumobra? At ano ang kulang? Oh. Sumobra muna tayo. Sobra ngayon? Oo. Sobra ka sa tulog. Kulang ka sa gising. Hindi nga, gago, seryoso. Bukod doon, syempre, na-elaborate mo naman na kanina yung tulog-tulog siya. Sumobra sa away? Hindi, sa away, wala yan. Sumobra sa kalma? Sa away kasi hindi natin pagkakaintindihan yun eh. Ay, Sa di pagkakaintindihan yung pag-aaway kasi. Wala naman na siguro tayong pinag-aawayang nonsense. Wala na sobrang. Dati meron pero ngayon wala na eh. Kasi kaya naman natin kahit papaano eh. Magkakatampuhan lang sa umpisa. So, ano sumobra? Wala. Walang sumobra. Wala. Dati mayroon pero ngayon wala. Ano naman ang kulang? Ang kulang ngayon? Feeling ko may isa. Ano? Pera. Pera yun, pera. Kailangan wala tayong pera. Lahat yan, problema yan, pera. Kailangan natin ng financial stability. Oo, ayun. Pera ang kailangan. Yun lang ang kulang. Oo, yun lang yung kulang. Wala nang iba. Feeling ko kasi sumobra sa atin, sumobra sa harot eh. Sa harot yun. Kaya ang daming nabuo, kaya kulang ng pera. Kaya kulang ng pera. Oo, sumobra sa harot. Ang daming harot, kulang sa pera. Oo, yun tuloy. Okay. Sumobra sa harot, nagkulang sa pera. It makes sense. Sa 7 years na relasyon natin, masabi mo bang ako talaga ang makakasama pang habang buhay? When it comes sa relasyon, oo. Kasi lagi ko naman sinasabi yun eh. Ayoko na rin naman na magpalit ng partner. Sana, ganun sana. Ano, bye? Ayaw palit ng partner? Ang mahirap kasi magsimula ka na naman sa zero. Sa zero, Oo, di ba? diba? Tapos mag-i-invest ka na naman kung ano ng feelings, Yun. time, and Oo. pera. Parang kang may tuturo ang bata ng mga lectures niya. Ang hirap. Ang hirap ang ganun. Kumbaga ako, okay na ako sa ganito, kabisado mo, kabisado kita. Kumbaga, kaya natin mag-reciprocate para sa isa't isa. Yung mga bagay na kailangan mag-adjust tayo para sa isa't isa. Yung mga ganun. Yes. Pero diba na pag-usapan natin when it comes nga sa marriage, yun ang hindi pa natin natatakal out kasi nga may mga bagay pa rin tayong kailangan matutunan along the way Yes. to make us stronger as tayong dalawa. And hinuhope ko talaga na ikaw yung makakasama ko kasi nga, ang iksi lang ng buhay, lalo na ngayon yung puso mo, yun yung kinakatakot ko.
Kaya ko naman kontrolin ko eh. Oo nga, pero hindi mo masasabi yung panahon. Sa bagay, baka Yun biglang lang din pumitik yung- to. Yun lang din yung kinakatakot ko na baka maaga akong maging mag-isa. Hindi yan. Nandiyan naman sila happy, sila yabi. Sorry. Oo ka na, sad. Oo ka na, sad. Mami ka. Oh, meron tayong last ano. Wait lang. Oh, don't cry. Mahirap kasi siya isipin. Hindi yan. Huwag mo isipin yun. Ang hirap niya rin hindi isipin. Kapag alam mo yung partner mo may sakit. Hindi, magpapacheck up naman tayo para malaman natin kung ano bang update sa puso ko. Pero yun, hoping naman ako na syempre maging maayos. Umangat yun, tingin ko umangat kasi na-angiogram naman ako. Ayun lang, ang akin lang. Yun lang talaga yung pinagpe-pray ko everyday. Para mas makasama kita ng matagal na. Alam mo yung feeling na mas bata kasi ako sa'yo. So, malaking factor na yun na syempre mas mauna ka maging matanda kasi sa akin. Pero like, syempre, gusto ko rin makasama ka. Hanggang sa ako naman din tatanda ako nang ikaw kasama ko. Darating naman tayo dun eh. Ayoko lang din talaga na masakit lang pag sasagi siya sa isip ko na yung partner mo. There's a higher chance na syempre, bukod sa mas matanda ka by age sa akin, is yung puso mo. Doon lang ako nasasaktan every time na maalala ko siya. Whew. Hindi naman sila happy. Pero wala pa yun. Isipin niyo matagal pa yun. I know. Nopet ko lang sa'yo. Ito na. Ano na ba to? Hindi na ano. Tapos na tayo sa may question. Ito yung last na ano. Message? Message sa isa't isa. Actually, yung message, hindi na ako nag-compose. Okay lang kung ano sabihin mo kay Kasi Betsy. parang walang papasok sa isip ko kapag kinompose ko siya. Mas okay na parang heartfelt ko na lang na biglaan kung ano yung maisip ko. Okay. Sana hindi ka mapagod sa akin kasi nakakapagod yung ugali ko. Wini-wish ko lang lagi na sana tumagal ka. Hindi lang sa relasyon kundi sa buhay. Kasi hindi lang naman ako yung may iwan mo eh. Si Happy Yabi. Si pangatlo. Or pang-apat pa kung gusto mo pa. Diba? Ang hirap kapag nasandal ako masyado sa'yo. Tapos pag one day, pag sobrang tanda na natin, kahit isipin mo na parang, sige magkasama tayong tumanda, syempre nakakatakot pa rin maiwan ka ng other half mo, ng partner mo. Actually, kahit mga matatanda, nafe-feel bad ako para sa kanila na nawawala yung asawa nila pag lolo na sila or lola na sila. So, ayun, masakit mawala ng partner. Okay. Kasi feeling ko, ikaw na lang din yung family ko. Ikaw na lang din yung meron ako. Bukod sa Toro family, syempre, of course. Ikaw na lang yung meron ako na treasure ko eh. Bukod sa mga anak natin. Like one day, iwan tayo ng mga yan. Kumbaga, ikaw lang meron ako at the end of the day. So, ayun. Sana mas maging maayos yung health mo. Yun lang naman lagi kong inaano sa'yo eh. Binubunganga ako sa'yo eh. Huwag ka nang pasaway. And sana mas maging stable tayo financially para kaya natin mabuhay ng kahit tayong dalawa lang. Alam mo yun? Okay. Gets mo? And sana, kahit ma-break mo yung puso ko, okay lang. Basta wag niyo sa mga anak mo kasi mas mahirap sa mga bata intindihin na at i-process yung mga bagay-bagay. Yun lang. Kasi yun yung naramdaman ko sa tatay ko. Na parang, sige, yung away nila ng nanay ko, maiintindihan naman yan in the future pag naipaliwanag. Pero yung kapag naiwanan sila ng walang tatay or what, mahirap. Yun ang hirap sa bata intindihin. Kahit anong pilit mo ipaintindi sa kanila. Hindi nila maintindihan. Yun lang. Don't break yung heart ng mga bata. Yun lang naman. Kahit ako wag mo na intindihin kasi kaya naman natin mag-adjust sa isa't isa eh. Yun lang. Kasi post ko to kasi nga, di ko alam sasabihin ko, baka mablanko na naman ako. Sa 7 taon, gusto ko malaman mo na nagsisisi ako kasi hindi ko na, para na sa'yo na sana niligawan kita. Kasi deserve mo. Pero okay lang kasi araw-araw na mga tang liligawan kahit bisit na bisit ka na sa akin. Salamat sa 7 taon kasi simula nang dumating ka, naging masaya ako. Buong buhay ko, pinagsisilbihan ang pamilya ko. Pero sa'yo ko naranasan na may nag-aalaga naman sa akin. Hindi ako pinagtataguan ng ulam, pinagluluto pa ako. O, yun, di ba? Hindi mo ako pinagtataguan, pinagluluto mo pa ako. Kahit maraming beses mo ako nasaktan, maraming beses mo din naparamdam sa akin na mahal mo ako. Salamat kasi hindi ka sumuko sa atin. Sa akin. Pasensya ka na kung ito lang ang ako, simple lang ako, at kung may pagkukulang ako sa'yo, ang tagal na natin, Mami Kat. Salamat dahil binigay mo sa akin si Happy, Yabi at Habi. Salamat kasi minahal mo ang pamilya ko na parang iyo din. Salamat kasi kahit maldita ka, nagpasakop ka sa akin. Happy 7th anniversary, asawa. Salamat dahil simula na dumating ka, doon ko naramdaman na buhay ako.
Ang anniversary. May gift ako sa'yo. Uy, ako din na. May gift ako. Oh, Basta ako, kunin ko muna yung gift ko. Pero simple lang to. Ikaw na kumuha. Ako na. Naisipon ako. Simple lang to. Alam mo ba, binili ko to, matagal na. Sabi ko, wala akong regalo sa'yo. Like, nakita ko lang to sa mga, ano ko, sa mga... bubukas? Bigay mo sa akin to eh. Nakita ko siya sa cabinet ko ng mga binili kong shit. Mo? Oo, kasi, yan, feeling ko, it symbolizes yung... Paid, thank you. Yung love ko sa'yo. Remember, dati ilan lang pabango mo. Tapos ngayon may sandamakmak na collection na tayo. Ay, nakaalala ko si Mami. Yung bango ni Mami Joy. Oh? Talaga? Ay, ganito siya. Ikaw naaalala ko kasi kapag, kaya nga di ba lagi kapag mabango ka, aamuin kita. Lagi yung nakasinghot yung ilong ko sa kilikili mo, sa... Thank you, Mami ka. Sa amoy mo. May regalo din ako sa'yo. Kasi hindi ito gamit, iba kitapon mo rin. Hindi ako nakaano sa'yo eh. Thank you, Okay lang. Alam mo, sa totoo lang, kasi sobrang sanay na natin hindi nag-celebrate. Wala na akong expectation pa sa mga ganitong shit. Dapat kasi ang regalo ko sa'yo. Wala. Kinukas na. Ay, puta. Pinali ko pa yan, ha? Pinatali ko pa kay Payo. Okay. Ang effort mo naman. Ano mo dapat bibigay ko sa'yo? Ano? Buko. Alam mo bakit? Ikaw kasi ang buhay ko. Eh, walang buko eh. Hindi ko ako. Alwakit mo pa yung mga bukuan doon. Hindi ko kaya. Thank you. Flowers ka. Oh my God. Kaya pala wala na ako nakikita ang bulaklak. Pinitas mo na lang. Thank you, asawa. Anniversary, Mami ka. Taray romantic shit. Happy anniversary, Daddy. So, yan mo na. Ay. So, I guess dito na lang tong video na to. Kasi ayoko na magdrama-drama pa. Masyado na tayo madaming na-open up sa isa't isa. Ay, alam mo, sa'yo lang ako kasi kahit pa paano nakapag-open up tayo ng mga ganitong bagay-bagay na hindi natin ma-open up on a regular day. Kasi hindi nga tayo vocal sa isa't isa masyado. Ay, thank you so much. Thank you, At nalobat na ho ang ating ilaw. Ibig sabihin, it's time to go. And happy anniversary. Alam ko alam mo ba, madami nag-aabang na ito. Magpaayuda naman daw tayo sa anniversary. Baka naman daw, nagtitweet yung mga fans. Minimension nila ako, nakikita ko yun. And ayun, abangan nyo na lang din yung mga susunod naming videos kung may pakialam pa kayo sa amin. Ayun guys, sobrang happy lang ako kasi may ganitong ganap. Although hindi siya common sa amin, pero napakasaya kasi kahit minsan lang siya mangyari. It's a special day. Diba? Yes. Ang hirap kasi pag sinanay mo na lagi na lang ganun, wala nang dating, you know? Anyways, please, Like. Anyways, make sure na nakasubscribe na kayo sa YouTube channel namin dahil road to 2M na po tayo. Yes. Sa wakas, after ilang years ng pag-vlog, di pa tayo nag-2M. Baka naman, pa-2M na yan. And ayun, more anniversaries to come sa amin, syempre. And sana nandiyan pa rin kayo hanggang sa umabot kami sa ilang dekadang anniversary man to. And ayun, see you guys in our next video. Please like and subscribe!